Ganda. Sige. Sige. Kape. Ayan. Baboy. Ayan. So, nais ko lamang itanong sa inyo, nakapaglaro na ba kayo ng computer games? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, ako kasi, so nakapaglaro na ba kayo? Nakapaglaro na ba kayo ng video games or ng mga computer games sa computer shop? Naranasan nyo na bang magrenta ng isang PC na sasabihin nyo, kuya, pa-open time po sa number 15? Kung hindi pa, ano naman, yun na. So, ayun. So, ayun, nag-ingay na sila. Woo! So, ayun, kung makikita natin sa pinaka-first, sa front cover ng every book ng Jano Silang, ay makikita natin kung yung kung sino yung nagsulat nito. At makikita natin yung pangalan ni Sir Edgar Calabia Samar. Sino nga ba si Sir Edgar Calabia Samar? Si Sir Edgar Calabia Samar ay isang... Wait, nasa yung script ko. Ayan. Short-term memory kasi ako, guys. Sorry. Ayan, si Sir Edgar Calabia Samar o mas tinatawag ko bilang Sir Edgar ay pinanganak noong February 18, 1981. Siya ay pinanganak sa San Pablo City, Laguna. At ayun, siya ay isang manunulat at isang guro. Nagtapos siya ng AD in Psychology noong 2002 at MA in Filipino Literature noong 2004 sa Ateneo de Manila University. Ngayon, nagtapos din siya ng Doctor of Philosophy sa UP Diliman at nagkamit noong 2011 ng isang gantimpala. Bilang isang manunulat, napakahusay. Uy, di ba naman itong mga to? Ay, ba't may pagano? Bilang isang manunulat, sipon pa. Okay. Bilang isang manunulat, napakahusay na manunulat ni Ginoong Edgar Calabia Samar dahil makikita natin ito. Napakahusay na manunulat at manlilikha ng akda ni Sir Edgar Calabia Samar. Patunay dito ang napakarami niyang mga gantipala o mga parangal na nakamit sa lumipas na panahon na ipapakita natin dito. Ayan. Ilan sa mga natanggap niyang parangal ay ang Philippine National Book Awards para sa kanyang mga nobela at mga librong pang-kritisismo. Gayon din ay nakatanggap din siya ng mga Palangka Award para sa kanyang mga koleksyon ng tula at mga maiikling fiksyon, maiikling akda. Ngayon, ilan sa mga kilalang akda ni Sir Edgar Calabia Samar ay ang sa kasunod ng 909, si Jano Silang at ang Tiyanak ng Tabon at Jano Silang at ang Labanang Manananggal at Mambabarang na nagkamit din ng parehong mga parangal katulad ng Philippine National Book Awards for Best Novel in Philippine Language in 2012, 2015, and 2016. Nakatanggap din siya si Sir Edgar ng PBBY, Salanga Writers Prize, NCCA Writers Prize for the Novel, at gantimpalang Colantes sa Naysay at marami pang iba. Hindi ba napakahusay ni Sir Edgar Calabia Samar pagdating sa pagsulat ng mga akda dahil hinihingal na ako sa pagpigil ng sipon na to. Hindi may pagkakailang, napakahusay nga talaga ni Sir Edgar pagdating sa pagsulat ng mga akda dahil patunay rito ang
kanyang mga parangal at gawad na nakamit mula sa iba't ibang mga prestigyoso at kilala mga tagapagbigay ng parangal. Nabanggit ko na ang ating pag-uusapang libro na ang Janus Silang at ang Labanang Manananggal at Mambabara. Ngayon, kilalanin muna natin ang librong Janus Silang at yung mismong Janus Silang. Okay, ang Janus Silang ay sinulat ni Sir Edgar Calabia Samar at ang Janus Silang din ay ayon sa adarnadhouse.com ay design at in-illustrate ni Borge Sinaban. Yung unang-unang novel or yung unang-unang part ng Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon ay ay inillustrate ni Sir Borge Sinaban. Ngayon, itong Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon ay nagkamit ng National Book Award in Novel in Filipino noong 2015 at National Children's Book Award for Best Reads for Kids noong 2016. Ang Janus Silang ay isang kwento ng kagitingan at katapangan ng isang batang lalaki sa gitna ng paglawak ng dilim sa buhay niya. Si Sir Edgar ay napakahusay, bilang si Sir Edgar nga ay napakahusay sa pagsulat ng mga akda. Sa pagsulat niya ng Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon, hinihila tayo nito doon sa isang misteryosong mundo na puno ng mga kakaibang pangyayari at kababalaghan. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng elemento ng paglalapat ng mga elemento ng role-playing video games para mabuhay ang interes ng mga mambabasa nito. Gayon din, ipinakikilala ng akda na ito yung iba't ibang mga kakaibang nilalang o yung mga nilalang na kagilagilalas sa na matatagpuan natin sa ating bansa. Di ba tunay ngang napakamakapilipino ng akdang ito. Ang susunod na libro ay pinamagatang ang Janus Silang at ang Labanang Manananggal, Mambabarang. Ito ay pinublish noong 2015 at ang nag-illustrate nito, syempre, si Sir Mervyn Melonzo. Ito ay pinublish noong 2015. Ito ay nasa lengguwaheng Filipino o wikang Filipino. Gayon din, ang age recommendation nito ay 14 plus. So kapag 13 plus, ay kapag ka 14 minus or 14 below, hindi siya pwede. Or not necessarily hindi pwede. Pero mas preferably sa 14 plus ages siya ipababasa. Bakit? Ba't ako ang tatanungin nyo? Ako ba nagsulat yan? Okay. Ayun. Sipuno naman mo. Ang Janus Silang at ang Labanang Manananggal, Mambabarang ay naglalaman ng 204 na pahina sa kabuuan. Ito ay mayroong 280 na gramo at kung susukatin ang bawat libro, ito ay 5.5 by 7.75 inches. Ang laki at mahaba siya. Kakayanin? Nagbabalik tayo dito sa ang Janus Silang at ang Labanan ng Manananggal at Mambabarang ay ayun, likha nga ni Sir Edgar Calabia Samar. Ngayon, basahin muna natin yung synopsis na mismong kwento na nasa likod noong book cover niya. Ngayon, ang sabi dito, 4 na buwan na si Janus sa mansyon ni na Manong Joey sa Angono. Pero naroon pa rin ang sakit ng dilang karayom ng manananggal sa puso niya dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at sa pilitang paglayo kay Mika. Sinasabi ko sa iyo, anya na sinasaktan mo si Janus. Simula na Christmas break nang mawasak ang proteksyon ng mansyon laban sa tiyanak at sa mga kampon nito, matinding barang ba ito? Nawawala rin si Mira. Sino kaya ang kumuha kay Mira? Si Alvin kaya? O kinain siya ni Angela?
Ang isa sa kambal, si Mira ang isa sa kambal na baganing kasing edad. Nawawala rin si Mira. Ang isa sa kambal na baganing kasing edad ni Janus at inampon ni na Manong Joey. Sino kaya si Manong Joey? Isa kaya siya sa TVJ o ang dating host ng Itbulaga? Ayan, malalaman natin yan. Ipinagtapat naman ni Renzo. Sino na naman si Renzo? Kay Janus ang matagal na palang sinusundan ni Manong Isyo. Bumalik sa mapa ng utak ng dalawang manong ang brain imprint ng papa ni Janus at maaaring buhay pa pala ito. Mula din sa synopsis na binasa ko sa inyo, kailangan talaga nating basahin muna yung unang bahagi ng Janus Silang dahil hindi natin lubusang mauunawaan ang kahulugan o ibig sabihin nitong synopsis na ito ng book 2 ng Janus Silang kung hindi natin mababasa ang book 1 nito. Pag-usapan naman natin ang mga mahalagang pangyayari o ilang mga pangyayari na aking nagustuhan sa librong ang Janus Silang at ang Labanang Manananggal at Mambabarang. Nag-take down notes na ako kasi baka magkamali ako. Huy! Maling-mali ka na sa buhay mo. So dumako naman tayo doon sa ilang mga pangyayari sa kwento na pinaka nagustuhan ko na nagre-represent talaga ng pinaka ibig sabihin ng bawat part ng mismong libro ng Janus Silang. Ngayon, unahin natin syempre yung mahalagang pagtuunan natin ng pansin yung pagpunta, yung transition ng pagpunta ni Janus mula Balanga papunta doon sa Angono Rizal kina Manong Joey, kasama ng iba pang mga bagani dahil ito ang nagsilbing hideout or parang palagian na nila para maproteksyonan sila laban sa mga nilalang ng tiyanak. Ngayon, habang nandun si Janus sa bahay nila Manong Joey o mansyon nila Manong Joey sa Angono Rizal, nagkakaroon pa rin naman ng pagsubok hinggil doon sa paglaban nila sa mga tiyanak. Nariyan na yung pagkamatay ng mga aso nila Manong Joey o ni Kuya Renzo. Yun. Yung isa ay sinabit sa puno at yung isa ay winakwak ang katawan. At yung isa doon sa dalawa ay tinanggal, parang dinurog yung mata. Alam naman natin na ito ay mula, itong action na ito ay mula sa kagagawa na naman ng mga tiyanak dahil gusto nilang gusto nilang magdusa ang mga mabubuting nilalang. Sa pagpapalawig ng book 2 na labanan ng mga mambabarang at manananggal, si Janus ay unti-unting lalong nagkakaroon ng apoy sa kanyang puso na alamin kung ano yung kakayahan niya o may kakayahan nga ba talaga siya ng isang pusong. Pero marami pang mangyayari doon sa kwento na hindi natin alam sa ngayon dahil hindi pa nababasa ng ilan ang kwentong ito. Pero ayun nga, sinasabi dito sa book na to na si Janus ay nagkaroon ng karanasan hinggil sa pakikipaglaban sa mga kampo ng tiyanak. Sa loob ng mansyon, merong dalawang karakter na kung saan malaki ang ambag. Sa katunayan, ang book cover na sa aking pagsusuri doon sa mismong book cover na nire-represent ng dalawang kambal na mahalagang karakter dito sa bahaging ito ng Janus Silang. Ang dalawang kambal na ito ay sina Mira at si Miro. Nung pagpunta ni Janus doon sa bahay nila Manong Joey o sa mansyon nila Manong Joey, ang una niya naka-close dito sa dalawang kambal ay si Miro. Si Miro ay isang Becky na hindi niya crush si Janus pero naging malapit sila dahil napaka-extrovert ng pag-uugali ni Miro at yun yung isa sa mga nagustuhan ni Janus sa kanya. Ngayon naman si Mira naman on the other hand ay parang naging malamig ang pakikitungo kay Janus dahil hindi pa siya sanay doon sa parang makita ito at parang nagkakaroon kasi ng special treatment doon kay Janus na bilang siya ang hinihinalang makakapagsalba doon sa daigdig na kinapapalooban nila. Sa bandang dulo pa lang ng kwento malalaman nila kung ano ang kapangyarihan nila. Or doon pa lang marireveal kung ano yung kapangyarihan nila. Okay, going back. So yung habang nandun sa mansion si Janus, nila Manong Joey, nagkaroon ng fluctuating signal ng brain imprint ng papa ni Janus. Ngayon, trinak ito nila Manong Joey at Manong Isyo. Ang brain imprint na ito ng papa ni Janus ay sinundan nila kung saan-saan. Nagpunta sila ng Visayas, ng Capiz, bumalik ng Maynila, sinundan ni Manong Isyo,
doon sa kung saan saang mga eskinita at kalsada dito sa Metro Manila hanggang sa matuklasan nilang ang brain imprint ng papa nito ni Janus ay nakalagay sa isang pamilyar na muka na minsan na nilang pinagkatiwalaan at minsan na rin silang sinira. At dahil doon, na, hindi man sila nawalan ng pag-asa, ngunit nag-apoy ang kagustuhan nilang malaman talaga ang totoo about doon sa Papa ni Janus. Dahil wala silang ebidensya na patay na ba ito or um, pinaslang na ba ito ng mga kampo ng tiyanak, pero wala talaga. Kaya gumawa pa rin sila ng paraan, patuloy ang paggawa nila at pag-aksyon nila para mahanap ang katotohanan doon sa nangyari sa tatay ni Janus. Para kay Janus din. Dahil ito ang ginagawa nila bilang kapalit sa mga tulong na ginagawa ni Janus para sa pagliligtas ng daigdig na ginagalawan nila. Gayon, ang karakter na sinasabi ko na merong brain imprint ng papa ni Janus ay ang dati nilang kaibigan na kasama nila sa pagbuo ng tala, ang mambabarang na si Bino. Si Bino ay kampo ng tiyanak at nagawa nitong linlangin si Manong Joey sa pamamagitan ng pagkontrol nito sa isip ng magkapatid na Manong upang isipin ng mga ito na kaibigan ito at hindi siya kampon ng tiyanak. Di ba napakaisip napakasakit isipin na parang pinagkatiwalaan mo pero ninilang ka lang. Nalulungkot, nayayamot, nagmumukmuk, hindi. Okay, so ayun nga. Parang ang sakit lang talagang isipin na ang pinagkatiwalaan mo to, tinuring mo kapatid, pero pinagtaksilan ka lang dahil sa kampon siya ng tiyanak. So ayun. Kaya nagkaroon ng curse or ng lason doon sa sumpa doon sa mismong laro ng tala kung saan ang sino mang makatatapos ng level 8 ay mamamatay. Lalo na't kung ang hinahanap dito ay wala sa katawan ng naglalaro at ang naglalaro ay walang dugong bagani o puso. Ngayon, ano nga ba itong sumpa na tinutukoy natin? Ang sumpa na ito ay inilagay ni Bino doon sa mismong laro ng tala habang ginagawa nila yung mismong laro. Nang sa gayon, mas mabilis na matrack nung tiyanak kung sino man yung magsisilbing lunsaran o magiging tulay doon sa pagtalunton nila sa kinalalagyan ni tala. Okay? Next naman tayo. Ayun na nga, so nakita na nila, nagkaroon pa rin sila ng actions sa paghanap sa Papa ni Janus. Ngayon, ang hindi nila alam, bawat araw na sa bawat araw na lumalabas sila, lumuluwas, umaalis at naghahanap sila ng mga dahilan, ng mga rason, ng mga paraan kung paano namatay ang Papa ni Janus o kung nasaan na ba talaga ang Papa ni Janus. Hindi alam nila Manong Joey at Manong Isyo na may ginagawa na palang paraan si Mira para matuklasan ang kapangyarihan nito bilang puso. Kaya gayon na lamang ang pagtataka ng kapatid nito na si Miro na kumikilos ito mag-isa at umaalis ito, minsan nawawala ito ng matagal nang hindi nila alam kung saan napupunta. Gayong hindi nila ito nakikitang umaalis sa mismong mansyon. Ayan. So, ayun, nagpapatuloy ang kwento na bumalik sila Manong Joey doon sa mansyon at binalita kay Janus na hindi yun ang papa niya, pero may brain imprint nito. Hindi na, bagamat nalungkot si Janus, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang batang lalaki para hanapin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng papa niya. Gayun din, lalong mas umigting ang kagustuhan nitong iligtas ang mundo sa kamay ng tiyanak o laban sa mga kampon ng tiyanak. Ngayon, sumigaw ang bata. Nang bumalik si Manong Joey, yun nga, nung bumalik na nga sila, inisip ni Manong Joey na kailangan na talaga ni Janus na magawa na talaga agad ang intensive playing ng larong tala. Kaya naman, sinimulan na buuin ni Manong Joey ang level 9 ng tala na kung saan ang mga kalaban dito ay mas malakas higit sa mga nakalaban ni Janus mula level 1 hanggang level 8 dahil ito ay parang kolektibong lakas ng mga pinagsama-sama kapangyarihan ng mga nilalang na kinalaban ni Janus doon sa Janus Silang. Ngayon, ang mga kalaban na ito ni Janus ay mga bathala na. Kaya masasabi natin hindi talaga ganun kadali ang magiging karanasan ni Janus sa paglalaro ng Janus Silang ng tala online. Alam ni Manong Joey na kailangan niya ng mga plano sa paggawa nito at kailangan niya ng masinsinang pag-iisip at critical na pag-iisip sa paggawa nito dahil hindi basta-basta mapapalabas ang gusto nilang makuha doon kay Janus kung siya nga ang sinasabing pusong na makatutulong sa paghahanap kay tala. Ngayon, sa buong panahon na naglalagi sila sa mansyon, natuklasan na ng dalawang kambal ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang kapangyarihan ay kaya
ay katulad na lamang sa kanilang ina na si Laurenaria o Laurenia. Basta Laurenaria yata yun. Katulad ng kapangyarihan ng mga magulang nila ng mga bagani. Ito ay ang pagta-travel doon sa mundong hindi nakikita ng normal na tao at hindi nila nakikita ng mga baganing walang kakayahan na katulad nila Mira at Hiro at hindi na nakikita ng mga kampo ng Tiyanak o ng kahit sino mga masamang nilalang at iba pa. Ngayon, kaya nilang tumalon mula sa mundo ng daigdig nila Janus o mula sa mundo ng mga Tiyanak patungo doon sa saan yun? Nakalimutan ko. Kalibutan. Okay. Ang kalibutan, ito yung gitnang mundo ng daigdig ng tao at daigdig ng mga nilalang. Ang kapangyarihan ni Mira at ni Miro ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong kailangang protektahan nila Manong Joey o ng mga bagani ang kambal dahil delikado ito para dun sa sa mga nilalang na nasa loob ng kalibutan. Dahil ang kalibutan ang pinanlalagian ng mga diwata ng mga nuno at mabubuting nilalang na nakatakas mula doon sa naging labanan ng manananggal at mambabarang sa kanilang kasaysayan. Ngayon, dito rin sa kalibutan nakakulong ang mga mambabarang na kinulong ng mga manananggal noong naglaban ang mga ito. Baka dito rin natin mahanap ang ilang mga kasagutan na patuloy ginagawa ng paraan nila Janus para mahanap. Pero we never know. Ngayon, basahin na lang natin yung book 3 tsaka yung book 2 or yung 1, 2, 3 hanggang 5 dahil napaka-exciting talaga. Ngayon, going back, sa pagpapatuloy ng kwento, dahil nga natuklasan na nila ang kanilang kakayahan, sinabi ni Miro ang kakayahan nila ni Mira kay Janus. Pero hindi alam ni Mira na sinasabi ni Miro kay Janus na may kakayahan ito na na tumalon mula sa isang mundo papunta sa isa pang mundo. Ngayon, sinubukan itong gawin ni Miro sa harapan ni Janus dahil gusto niyang ipakita sa kaibigan ang kakayahan niya. Si Janus ay namangha na makitang si Miro ay nawala at biglang lumitaw sa kanyang harapan sa loob ng kubo sa labas ng mansyon nila Manong Joey. Ngayon, bagamat bago pa lamang o sariwa pa ang pagkakagamit nila o pagkakaalam nila, pagkakatuklas nila doon sa kanilang kakayahan, sinamantala ito ni Janus para makahanap pa ng para magamit ito sa mas mabuti pang paraan. Sinabi rin kasi ni Miro na ito nga ay paraan nila ng pagpunta doon sa mga sa mundo na hindi kayang abutin ng mga karaniwang nilalang na iba at walang kakayahang katulad nila. Ngayon, sa pagpapalawig ng kwento, hinigyang diin dito sa kwento na si Mira ay habang nandoon siya sa kalibutan, nagkaroon siya ng isang kaibigan na kung saan ito ay nakakasama niya at nakatutulong niya. Kinukwentuhan siya nito patungkol sa mga magulang niya, sa nangyari sa magulang niya at sa nangyari sa kasaysayan nila. Sinabi nito ang kakayahan ng magulang niya at ang kabuuan ng kalibutan. Tumagal ang panahon na lumipas ang mga panahon na nagagawa ng kambal na itawid si Janus mula sa mundo sa daigdig patungo sa kalibutan na nakatutulong naman. Dumating nga lamang ang araw na kung saan si Janus ay nakaharap ang isa sa pinakamatindi niyang kalaban doon sa bukwan. Ang manananggal na nakikita niya sa panaginip niya. Ang dahilan ng pagkasakit o pangingirot ng kanyang dibdib. Ang manananggal na naglalagay sa kanya ng dilang karayom nito. Ngayon, spoiler alert, ang manananggal na ito ay dating karelasyon o nagkaroon ng romantic feeling kay Manong Isyo. Ngayon, ito ay si Aling Esther. Sa pagpapalawig ng book 2, si Aling Esther ay isang manananggal na in love nga kay Manong Isyo at kakampi rin naman nila Janus. Ngayon, bilang pagpapaliwanag doon sa nangyaring parang pagtusok ng dilang karayom sa panaginip ni Janus. Totoo itong nangyayari dahil akala lamang ni Janus na panaginip ito dahil hindi nga niya nakikita na ginagawa ito ni Aling Esther sa mismong kalibutan. Ngayon, kaya ito ginagawa ni Aling Esther ay dahil para maproteksyonan si Janus at hindi agad lumitaw ang kakayahan nito bilang pusong. Dahil kung sakaling lumitaw ang kakayahan nito bilang pusong, ay maaaring magamit nga naman ang kakayahan nito
sa possession ng mga itim na nilalang o kampo ng tiyanak. Ngayon, um, doon sa bago magtapos ang kwento, na sinabi na nagdiwang sila ng Christmas. Nagdiwang sila ng Christmas. At masaya ang Christmas nila dahil sama-sama sila, nag-celebrate sila. Ngayon, natapos ang Christmas Day, o ang New Year, o Christmas, ang Christmas Eve, celebration nila. Ngayon, um, nung madaling araw ay tumawag si Mika kay Janus at sinasabing alam na nito ang lahat dahil nakatagpo nito ang tiyanak at tinanong, nasa na ang kapatid ko? Alam mo ba kung nasaan ang kapatid ko? Alam mo ba kung nasaan si Tala? Ganyan, parang ganon. Tapos, ayun, bigla na naputol yung call at ayun, nakita niya nga yung anino ni Boss Serge na palapit sa bahay. Ngayon, nung afternoon, natiyak niya na si Boss Serge, sinubok niya ito sa pamamaraan na pagpapakita ng kakayahan nito bilang puso at pagta-transform bilang usan. Natiyak niya iyon. Ngayon, nang hingi ng tulong si Boss Serge na, kunwari, Janus, please help me. Kailangan ko ng tulong mo. Ganon. Kailangan ko ng tulong mo para maligtas natin ang mundo dahil may binabalak na masama ang tiyanak laban sa inyo, laban sa mga bagaan, laban sa mga pusong at sa proseso ng pagkuha nila kay Tala. Ganon. Ganon ang gusto ni Boss Serge. Kaya naman, humingi ng tulong si Janus sa kanyang kaibigan na si Miro, na isa sa mga kambal na may kakayahang magtawid sa kanila mula sa daigdig hanggang sa kalibutan. Ito na yung isa sa mga pinakamasakit na part ng libro na yun dahil nang bumaba si Janus kasama si Miro at upang tulungan ni Miro si Boss Serge at si Janus na pumunta sa kalibutan upang itago ito o upang pumunta ron at ayun nga, itago para walang makakita sa kanyang mga tiyanak. Nang oras na para mag-teleport sila o tumalon sila mula daigdig hanggang kalibutan, pumikit si Miro kasabay ng pagpasok ng maraming insekto na hudyat na mga kampon ng tiyanak at sabay sa pagtalon ni Miro mula daigdig hanggang kalibutan ay ang pagtatransform bilang tao o magbabarang ng mga insekto na nakakapit na ngayon kay Miro. Habang nasa proseso ng pagte-teleport, si Miro ay napagdilat at sa isang iglap nahati siya sa dalawa. Patayo siya nahati sa dalawa. Kaya isa yun sa parang pinakamasakit dahil parang isa siya sa favorite character ko dahil napaka-lively niya, napaka-extroverted niya, napaka-friendly niya pagdating towards kay Janus. Kaya parang sabi ko, ouch, ang sakit lang kasi stop the killings, ganun. Stop the killings, please. Ayun, so ang nangyari, naiwan ang kalahating katawan ni Miro at ang mga nakakapit doon sa kalahating katawan na yon ay hindi nadala sa kalibutan. Bagkus ang kalahating katawan na ni Miro na nakinapitan ng mga mababarang ang nakatawid doon sa kabilang mundo o sa gitnang mundo ng daigdig at ng mga nilalang. Nabigla si Janus at napamura ng tangina. Oo, totoo. Nakalagay yun dun sa may libro. Napamura siya ng tangina dahil hindi niya talaga lubos maisip na sa ganito lang magtatapos ang buhay ng kaibigan niya. At iniisip niya rin na dahil sa kanya ay namatay ito. Ngayon, wala na silang ibang magagawa kung hindi ipagpatuloy na talaga ang paglalaro sa level 9 ng Tala kung saan matetest na talaga at maipapakita na talaga ang kakayahan ni Janus bilang isang pusong. After umalis nila Talaw nila Aling Esther, Manong Isyo, kasama ang ilang mga bagani para ipagtanggol ang kalibutan gayon din ang hanapin sila Mira. Nagpatuloy na sa paglalaro ng level 9 ng Tala si Janus kasama sa pagsubaybay ni Manong Joey. Nung matatapos niya na ang level 9 ng Tala at kinakalaban na nito ang mga Bathala, may nakita ang liwanag si Janus sa kanyang puso at isipan. Hudyat ito ng kanyang pagkawala. Kasabay ng kanyang pagkawala, si Janus ay nakapag-iwan ng isang sa pagkakaalala ko ay parang pilas ng papel or something like parang clue sa pinaglalagian ni Tala. Ngayon, isa ito sa mga pinaka-kailangang tulong sa ngayon ng mga kampo ng liwanag na kung saan para malabanan nila ang kakambal ni Tala na tiyanak. Ngayon, alam ni Mang Joey kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ni Janus at ang ibig sabihin ng kodigo, ang clue na ito. Ito ang nagsisilbing simbolo na o hudyat
na sinasabing nakita na ni Janus sa kanyang sarili ang paraluman. Ang paraluman, ito yung parang triggering factor na makakapagbigay o makapagsabi na nandun ka nga sa proseso ng paghahanap kay Tala. At ito ang isa sa mga part ng paghahanap kay Tala. Yun nga yung magkakaroon ng kakayahan para makita yung paraluman. After nun, naglaho si Janus, bumalik siya, sumulpot siya sa bahay nila, sa bahay nila sa may Balanga. Doon sa lumang bahay nila. At nakita niya na pumasok sa pintuan ang papa niya. Gulat na gulat ang papa nito nang makita nito si Janus na nandun mismo sa bahay nila. At syempre, bilang bumalik si Janus doon sa bahay nila, nagtataka rin siya paano siya nakabalik doon. At gayon pa man, sa sobrang excitement niya, pinuntahan niya ang papa niya at niyakap ito. Pero wala siyang maramdamang emosyon. Ganun ang nangyari kay Janus ng mga panahong iyon. Ngunit sabi ng papa nito, bakit ka nandito? Hindi mo pa panahon para mapunta rito. Bale, nagtataka ang tatay ni Janus bakit nandun siya. At sinabi nito na hindi pa raw panahon ni Janus para pumunta ron. Parang ganun yung context na sinabi nito. At sinabi nito na magtago ka, bilisan mo dahil paparating na siya. Nagtaka si Janus kung sino ang paparating na. Sabi nito, at dagdag pa ng papa nito, baka raw kasi makita si Janus ng taong paparating na to. Ngayon, nagtago si Janus na sinabi nito ng papa niya na magtago na. Doon niya nalaman na ang sinasabi pa, tinutukoy pala ng kanyang papa ay ang siyam na taong gulang na siya. Bale, bumalik siya sa 2009. 2009 siya bumalik, si Janus. 9 years old lang siya eh. And then, nung nagtago na siya, hinintay muna niyang umalis ulit yung batang Janus. Dahil kadalasan, kapag katanghalian, dun kumakain ng batang Janus at bumabalik din ito sa school. In-express ni Janus kung gaano niya kamiss ang papa niya at ang mama niya. At sa pagtatapos ng kwento, doon nakita ni Janus ang batang si Juno na nanggaling sa kwarto ng papa niya at ng mama niya pababa doon sa pinagpapalagian nila ng papa niya. Hindi nito nakikita si Janus, pero naglalagi pa rin ito at tila nagmamadaling papuntang labas. Hindi naman ganun totally nangyari yung ending ng book 2, pero ganun yung some context nung nangyari sa book 2. Itong naging pagtatala ko ng mga story or yung mga parts ng Janus Silang book 2 ay ayon lamang sa aking natatandaan patungkol sa pagkakabasa ko doon sa kwento. So, maaring nagkaroon ng lapses doon sa pagbibigay ko ng information, pero ito yung mga natatandaan ko para mapatunayan na binasa ko talaga yung libro. So, doon tayo nagtatapos sa pagtalakay noon o pagkukwentong muli sa mismong content ng Janus Silang Book 2. Ngayon, ang Janus Silang bilang buong nobela o serye ng mga libro o mga kwento, masasabi kong ito ay isang uri ng kathang may pinaghalo-halong uri ng katha pala. Okay, ito ay para sa akin ay fantasy fiction na ginagamitan ng mahika at magical realism. Ayun, yung mahika doon, syempre may mga kapangyarihan sila, yung mga bagani, yung mga pusong, yung sila Abtalaw, ang mga diwata at nuno. Gayun din, magic realism. Bakit magic realism? Dahil ang mga mahika ay ginagamit doon sa totoong mundo nila, meron din doon mga paniniwala mula doon sa mga kulturang Pilipino na kung saan nagkakaroon ng kapangyarihan ang dugo ng tao sa pagprotekta doon sa isang lugar dahil pinaniniwala ang tinatanggal excuse me. So ayun, magic realism kasi naging refleksyon ang Janus Silang ng ilang mga kulturang Pilipino kagaya na lamang ng paniniwala na ang dugo ng tao ay nagiging isang nagiging isang proteksyon doon sa mga nilalang na hindi dapat natin makatagpo at alam nating makagagawa ng masama sa ating buhay. Gayun din, ito ay nilalangkapan ng uri ng katha na
historical fiction kung saan kombinasyon ng tatlong totoong kasaysayan at katha. Okay, kaya ko ito nilagay dahil um, may mga pagbanggit ng mga totoong nangyari at pag-uugnay nito o paglalapat ng mga mahika dito. Kaya nagiging para sa akin ang atake ay historical fiction dahil spoiler alert dito sa book 3 ng Janus Silang at ang 77 pusong, sinasabi rito na merong pangyayari na naganap noong 1991 kung saan ang Mount Pinatubo ay umutok. At yun yung isa sa mga pinakitang action dito sa Janus Silang. Kaya naging historical fiction siya para sa akin. Gayun din, metafiction, katha sa loob ng katha. Hindi man hindi pa man hindi pa man nababanggit doon sa mismong Janus Silang Book 2 ng buo ang ang akdang ang mga anak ni Kulafu na binanggit at pinalawig sa Book 3. Meron ng mga pahapyaw na sa detalye doon sa mga nangyari sa anak ni Kulafu. Dahil binanggit dito na mga bagani rin ang mga anak ni Kulafu at ilan mula rito, dito nagmula pala ang ilan sa mga kapangyarihan at mga angkan ng mga bagani. Ngayon, ang masasabi ko dito sa Janus Silang, ito ay isang upmarket fiction na ginawa para hindi lamang kumita ng pera. Tapos, ang ang isa pang dahilan bakit ko na sabing upmarket fiction to ay dahil tino-target din ito yung mga taong hindi man directly tina-target pero nata-target nito yung mga taong mahilig magbasa sa akademikong paraan. Upmarket fiction siya dahil bukod sa kumita, layunin din itong magbigay ng kaalaman sa mga mambabasa. Sa pangkabuang konklusyon, masasabi kong hindi lang masasabi ko, tiyak talaga ang kagandahan ng Janus Silang dahil ganito ganyan no, ganyan yung daloy ng kwento. At bukod sa nakaka-excite siya, gumagamit pa siya ng mga elemento na like parang mga foreshadowing, may mga flashbacking na talagang nagpapa-intense dun sa mga nangyari. Although may mga parang kalituhan nga na nagaganap kapag ka binabasa, kaya nagkakaroon ng re-reading. Pero maganda pa rin, mainam pa rin yung pagkakalatag ng mga detalye. Gayon pa man, may ilan lamang akong punal pagdating doon sa libro. Dahil merong grammatically wise, okay, maganda siya. Pero doon siguro may mga typographical errors lang na hindi naman talaga from the author. It's from the publisher kung saan merong mga double spacing. I mean, not double spacing na yung gano'n. Yung ganito. Nadodobling space. Tapos, nagkakaroon din ng kakulangan sa word. Nagkakaroon din ng um, kaibahan ng parang maling paglalapat ng structure ko na yung sa, yung nang, yung na, ganon. And may mga sobrang salita. Ilan lang naman yun, ilan lang, bilang na bilang mo lang sa kamay, ay sa daliri sa kamay, yung mga mali. Pero overall, napakaganda ng Janus Silang kasi dinadala ka talaga sa mundo na kung saan hindi mo lubos maisip na makakapunta ka eh. Dinadala ka sa mundo na mapapasabi ka ng, ay oo nga, ganito, ang galing, napakahusay, ano yun, bakit ganon, bakit ganito yung nangyayari, paano mangyayari to, paano mangyayari yan, bakit nangyayari to, bakit nangyayari yan, tapos sabihin mo, ay ganon, ganun pala yung mangyayari kapag ginawa to ni Janus, ganun pala ang mangyayari kapag nawala si Janus dito, ganun pala ang mangyayari kapag namatay itong si Miro. Bawat bagay na nangyayari doon sa Janus Silang ay konektado sa isa't isa. Hindi siya basta nilatag lang para humaba yung ano. Bagamat nagkakaroon ng pagpapahaba na detalye, kaya nagiging dahilan ito ng parang pagkagulo ng context. Pero in the end, nauunawaan pa rin.
Again din napakagaling ni Sir Edgar Calabia Samar sa paglalapat ng sistema ng gaming. Although hindi niya pa na elaborate ng maayos yung or ng sobra yung sistema ng gaming or computer games dahil parang ilang detalye lang yung nabigyan niya ng pansin. Pero overall, napakahusay niya kasi as a gamer talaga, um, nakita ko na visualize ko habang binabasa yung story na, wow, what? Imagine, ganun yung mga reaction ko eh. Habang binabasa talaga yung novel. So, out of 10, um, I'm not a professional, ano naman, pero mga mga around 9.5/10 kasi hindi pa rin natin masasabi na perfect or flourish na talaga yung yung mismong akda pero sobrang ganda niya. Yung mga aral na makukuha mo ron, hindi na tayo after ng humanism pero may mga aral ka pa rin makukuha doon. Maging wise, maging critical, maging matyaga, maging masipag, maging matapang, maging magiting, wag mong isipin yung sarili mo, wag laging umasa sa iba. Mga ganun at marami pang iba. Napakarami mong matututuhan sa Jano Silang dahil hindi lang siya basta um, isang fiction na kung saan gusto lang nito magbigay entertainment pero higit pa rin yung gusto nitong maikintal sa mga isip natin bilang readers eh. Gusto rin nitong i-promote ang Filipino. Gusto rin nitong i-promote ang nationalism, gusto rin itong i-promote ang pagiging isa dahil ang kagaya ng mga bagani hindi lang isa ang gumagalaw. Lahat sila may kanya-kanyang ambag doon sa lipunan na kanilang ginagalawan. A few moments later. At kaya naman, hinihikayat ko kayo na magbasa at bumili ng mga kopya ng Jano Silang 1 to 5. Kung gusto niyo pa makaabot doon sa Bible version ng Jano Silang which is yung part 5, syempre basahin niyo muna yung books 1 and books 1 to 3, books 1 to 4 pala bago kayo pumunta sa 5 dahil hindi kayo makakapunta ng 5 kung hindi niyo pa mapupuntahan yung 1, 2, and 3, and 4. Kaya nasa book 3 na ako, kaya sobrang ganda. Special thanks to Sir Gabumpa sa pagpapahiram nito sa akin dahil kinausap ko siya like, Sir, pwede ko po pamahiram yung 3, 4, 5 kasi babasahin ko lang po. Ganun. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Sir. Kaya ayan guys, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo ng personal copies nyo ng Jano Silang series, book series, dahil sobrang sulit po talaga ng inyong pagbabasa. Kung ako sa inyo, wag na kayong maghintay pa, nanggigigil ako sa inyo eh. Ha? Kaya, di umuunlad ang Pilipinas dahil sa inyo. At dahil na-promote ko na ang Jano Silang Book 1 to 5. So, don't forget to click the like button and subscribe and share it to your friends. Mag-comment na rin po kayo sa comment section down below. At yan. Okay. Ayun, tapos na tayo. In 3, 2, 1, go!